araw. Ito po si Vicky at of course ang aking partner si Bernie. Samahan nyo kami ngayon sa aming paglalakbay. Muli sa aming mga ka-wheelers, ka-wanderlust, ka-wanderers. Welcome po sa aming channel. Tayo ngayon ay pupunta sa Boracay. Ang Boracay po ay isa sa mga popular na bakasyonan sa Pilipinas. Ito ay recognized as one of the most beautiful beaches around the world. Paboritong-paborito namin siyang puntahan. Sabihin ko sa inyo later kung bakit namin siya paborito. So how do we get to Boracay from Manila? We travel by, of course, from the house we travel pag-car muna, and then by air from Manila to Boracay. We took the Cebu Pacific, but there are other airlines available for this trip. And then once you landed sa Katiklan, either Katiklan po, dalawa pong airport ang pwedeng puntahan po pa Katiklan, sa Katiklan Airport or sa Kalibo Airport. So from the airport, you will take a ride going to the Katiklan Port. And from Katiklan Port, magbo-boat naman kayo, 10 minutes to 15 minutes lang po yan, going to the jetty port ng Boracay. Pag land nyo naman po sa jetty port ng Boracay, marami na pong masasakyan dyan, pero usually ang common na transportation is the e-trike or electronic tricycle. Meron din naman mga van, meron din naman mga private na sasakyan or mga hotel na sasakyan, and most of them are rented, of course. Siyempre, if you're rich, pwede din naman by air, pwede din naman lumipad papuntang Boracay Island. Ano po ang mga binabayaran na fees to get Boracay? Meron po tayong babayaran na environmental fee, terminal fee, and boat fee. So, nasa Boracay na tayo at of course, kailangan natin ng matitirhan. Napakarami ng choices ng accommodation sa Boracay. Merong low-end, meron pang mga backpackers, meron pang mga mid-range, at merong high-end. For this vlog, papakita muna namin sa inyo yung low-end accommodation na tinirhan namin, wherein doon namin minit yung aming anak na si Marvin at ang kanyang pamilya. The reason why nagpunta po kami ng Boracay this time is because birthday po nung aking anak na lalaki at in-invite niya po kami na mag-Boracay. Ito po ang Lola's Lodge. Hindi po siya expensive at tamang-tama lang para sa amin. We got 2 rooms, one for us with 3. Ako, si Bernie at ang aming anak na si Harriet, and then another room for Marvin, wife Tere, and of course my apo na si Skyla. Yung room naman po, hindi naman po siya malaki. Meron ng actually good for 6 person or 8 person yung room na kinuha namin na bawat isa. Pero tatlo-tatlo lang naman kami. Ang kagandahan po ng Lola's Lodge ay nandyan siya mismo sa likod ng Budget Mart sa The Mall. Yung location niya is very good because nandun na po siya sa pinaka-center ng Boracay. Bakit po Boracay ang pinaka-paborito kong puntahan? Hindi po, marami po akong paborito yung puntahan. But to be honest, this is my, I think, 9th or 10th time na nag-Boracay. Why do I always go back? Kasi po yung beach, marami po talaga tayong magagandang beaches. Pero ang beach po ng Boracay, para sa akin, is really, really nice. So, ano ba ang meron sa beach ng Boracay? Marami. 3 station yung tinatawag natin na Long Beach. Yung Station 1, it's really good for children. Kasi napakababaw niya lang, hindi siya malalim. Nandito po yung tinatawag nilang grotto, dito sa Station 1. Malapad ang beach, ang shoreline, at dito nyo na makikita yung napakapino at napakaputing sand. So, yung Station 2 naman po,
this is where yung mas commercial area na siya. Although the entire beach po ng Boracay, maraming establishment, mas marami po, majority ng mga commercial area ay nasa Station 2. At ito po namang Station 2, it's almost the same as Station 1, mapuputi din ang sand, pinong-pino. However, ito ay medyo may kalaliman na. Mas na-enjoy ko tong area na to in a sense na mas nakakapag-swim na talaga. Ang Station 3 naman po ay nasa dulo. Medyo malayo na. Ang sand niya naman, hindi siya ganun kapino. May mga pebbles na po, kundi medyo malalim na yung tubig. At usually dito po yung mga ocean activities, parasailing, sa mga boat activities, sa island hopping. So dun sila sumusundo ng mga mag-take ng activities. And Boracay has one of the best sunsets. Talagang ito po ang isa sa mga inaabangan ko, ang panuorin ng sunset dahil very relaxing para sa akin. So bakit gustong-gusto ko ang Boracay? Kasi po, ando na lahat. Beautiful beach. Safe yung beach, hindi nakakatakot. Tapos, highly commercialized in a sense na merong bangko, mga restaurants, merong mga karinderya, hindi ka magugutom, may mga bakery, and of course may market. At ang market nila ay malinis and fresh din. So, ano po yung mga nagagawa pag nasa Boracay? Ang dami pong activities na available. Meron silang helmet diving, merong scuba diving, may snorkeling, parasailing, kayaking, meron ding boating, merong zipline, may ATV rides, even kawa bats. Ako at si Bernie, we did not go for that anymore kasi mostly po pag nagpupunta kami ng Boracay, talaga nakatambay kami sa beach. Yun po ang aming relaxing time. Ano po ba yung tinatawag na D-Mall? Ang D-Mall po is nasa Station 2. Ang D-Mall ay the commercial area ng Boracay wherein you can find all type shops, mga clothing, may mga kainan na high-end, meron din pang mid-range, at meron din namang mga pika-pika na pagkain. Meron din pong supermarket. At katabi po nung yung D-Mall Street, no? Meron po sa likod niyan, parallel to it is the parang market. Pero I'm not sure if that is the new Talipapa. But it sells yung parang palengke na po siya, mga meat shop, yun nga, mga prutas, at saka mga yung clothing at souvenirs, yun, mga souvenirs po, maraming souvenirs doon. So nandito din, almost in the same area, yung mga bangko. So another side po ng Long Beach or yung Station 1, Station 2, Station 3, yung other side po ng Boracay ay yun namang tinatawag na Bulabog Beach. So dun sa Bulabog Beach, it's also a beach, maganda rin. It's not as pristine as the Long Beach. However, medyo windy po ito. Medyo windy yung area na yan. So yung mga parasailing usually dyan ginagawa. Doon naman po tayo pumunta sa mga kainan. So, time when we went to Boracay, meron po kaming kinainan na Paradise Garden, and to be honest, dalawang beses po kami bumalik doon. So, it's a fine dining restaurant, it's a hotel restaurant. Buffet is 999 per head. On our first night there, that was February 18th, birthday nung aking anak, at dun niya sinelebrate yung kanyang birthday. So, masarap ang pagkain. It's like the regular, parang Vikings din siya, international cuisine, at maganda ang ambience. So, we did go back I think the third night namin or fourth night, bumalik din kami doon para kumain uli dahil yun nga, nasarapan sa pagkain. But we also kumain din kami sa Andox, sa D-Mall, at saka sa Jaspers.
Kumain po kami sa Jasper's. This is one of the mainstream karinderya sa Boracay. Masarap ang pagkain, not so pricey, karinderya po siya pero hindi siya tipong karinderya ang ambience, tapos hindi siya mahal. And we also tried yung isang karinderya sa yung Hotspot Eatery, which is really karinderya talaga siya, pero masarap ang pagkain at saka fresh kasi nakikita mo din na nagluluto yung kanilang cook. So, na-enjoy namin kasi alam niyo yung ready na yung pagkain, hindi mo na inaantay. Minsan ganun ang gusto ko, yung mainit ang pagkain pero hindi ako mag-aantay ng matagal. So, yun po, kung kayo ay magbo-Boracay, marami po kayong mapupuntahan. Hindi kailangang ang Boracay can really be expensive, pero it's up to you. Kasi marami rin po naman siyang accommodation na mura, marami din po siyang accommodation na high-end, at yung mga restaurants ay may high-end, at meron din naman pong mga karinderya. So, for this vlog, ipinakita namin sa inyo ang aming low-budget accommodation, ang aming mga kinainan, at sa susunod pong vlog, this is also for Boracay vlog. Tayo po naman ay pupunta sa Fairways and Blue Water. So, high-end naman po ang aming peg, at i-enjoy naman natin ang kabilang part ng Boracay, ang Yapak area ng Boracay. So, see you po! Watch out for the next vlog. Thank you!